daw bato na kapag hinalikan mo, sigurado raw na ikay magkaka-love life? Bato-bato sa langit. Ang mga single, huwag magalit. Sa mga walang jowa riyan at naghihintay pa rin kay the one, baka nasa bundok na ito ang kasagutan. Meron daw kasi ritong isang misteryosong bato at kung sino man daw ang humalik dito, garantisado raw na magkaka-love life? Ganon? 38 years doon! Bawdes ko. Biro tuloy ng mga single. Saan ba yan at nang mapuntahan agad-agad? Manuoy ka kay tiyay mo. Ihatag doon. Pero ang pag-akyat papunta rito, para rin daw love. Kung minsan, pa-hard to get. Kailangan mo kasing bagtasin ang matarik na trail at mag-trek sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Sa kalagitnaan nga ng pag-akyat ng aming team, bigla pang bumuhos ang malakas na ulan. Pero sulit naman daw lalo't narito ang itinuturing na hidden gem ng tribong Tiboli, ang Lake Holon. Ito ang kissing stone sa bayan ng Tiboli sa South Cotabato. Nagbabaka sakali na baka dito sa Lake Holon makikita ko ang aking forever. We have to follow our health protocols. From the 200 na capacity ng ating destinations, binaba natin ng 50%. From Saksardian area muna tayo. Alinsunod ng ating EITF ng rehiyon natin. Taong 2017 daw nung na-in-love si Lovely sa ganda ng Lake Holon. Kaya umakyat siya rito kasama ang kanyang barkada. Sa kanilang grupo, tanging siya lang daw ang NBSB o no boyfriend since birth. Pauwi po kami, magsandig sana ako sa Stone. Inaasar ako ng mga classmates ko kasi wala akong love life nga. Mag-wish ka dyan ma'am, baka bigyan ka. Wala naman daw sa plano ni Lovely na humalik sa bato. Lalo't pusong bato raw siya pagdating sa mga lalaki. Yung father ko kasi may pagka-violente. Yung mama ko battered wife. Sabi ko, ayusin ko yung sarili ko para hindi ako ma-disrespect kagaya ng ginawa sa mama ko. Pero dahil nandun naman na rin siya, sinunggaban na niya ang pagkakataon. Kasi science teacher ako, talagang skeptical talaga ako nung una. Pero tinry ko din, yun talaga yung sinabi ko na, Lord, tamang tao sa tamang pagkakataon, hindi naman ako nagmamadali. Pagkalipas ng 2 taon, si Lovely nagka-boyfriend, si John, na nakilala rin niya sa isang trek. Yun yung nag-hike ako, ang daming beses kong nadulas. Buti lang nasalo niya ako. Kung hindi niya nahawakan yung ulo ko, na bangga na siguro yung ulo ko. Pagkatapos ng outreach, chat-chat na. Tapos sinabi ko na pwede pa kita ligawan. Sabi niya, punta ka dito sa bahay kung gusto mo manligaw. Pumunta naman agad ako. Lapit lang naman. Dito natuklasan ni Lovely na 1 buwan bago sila nagkakilala, si John galing din daw pala sa Lake Holon para humalik sa Kissing Stone. Naging solo backpacker talaga ako. Humalik ako sa Kissing Stone. Sabi ko lang, paghalik ko, baka naman dumating na. Ngayon ko lang na-realize na totoo yung magic ng Lake Holon. Well, it works on us. It can work on everyone. At nito lang Disyembre, ikinasal na sila. Siguro, sinuwerte na papunta talaga doon sa tamang tao, tamang oras. Talagang tinadhana na. Love is happiness. Find someone na magaan sa loob, komportable, happy lang. Ang Kissing Stone may taas na 6 feet at lapad na 4 feet. Ayon sa mga katutubong Tiboli, pinamamahayan daw ang Lake Holon ng tinatawag nilang guardian. Ang itinuturing nilang bantay ng kalikasan. Ang mga ito raw ang tumutupad sa ibinubulong ritong mga kahilingan. Yung kaharap ng batong yun, isa siyang protector. Nagbibigay din siya ng positibong vibe. Siya yung foundation, a protector of the lake itself. Nakakatuwa, usok-uso yung mga pahugot na mga panahon. Share to friends, share to family, hanggang nag-viral na nga talaga siya. Nasa open space area siya. Maghalik tayo doon, mainit naman yung lugar, no? Uulan doon. Madalang siya mabuhay ang virus pag nasa open at mainit na lugar. Ang Kissing Stone, hindi lang din daw para sa mga naghahanap ng the one. Para rin daw sa mga relasyon on the rocks. Yung bang nagkakalabuan.
Pareho raw sawi sa pag-ibig sina Lee at Natasha hanggang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Isang buwan matapos maging sila, agad silang nagpakasal at dahil aminadong hindi pa lubusang kilala ang isa't isa, kalaunan lumabas daw ang mga tunay nilang ugali. Subsubo talaga siya sa trabaho niya. Hindi naman po talaga maiiwasan na may selos siya na nararamdaman. Dahil sa malayong lugar nagtatrabaho ang mister at lingguhan lang kung umuwi, pakiramdam ni Natasha, lagi siyang nag-iisa. Kaya naging irritable siya at selosa, dahilan para madalas silang magtalo. Lagi po siya nagagalit sa akin. Bakit hindi daw ako sumasagot sa cellphone? Nung nabalitaan ni Lee ang tungkol sa kissing stone, itinaga niya sa bato, dadalhin niya rito ang kanyang misis. At simula nga raw nung sabay silang umakyat at humalik sa kissing stone, pansin daw nilang mas gumaan ang kanilang relasyon. Naiintindihan na namin yung isa't isa. Naniniwala po ako, nakatulong po yung kissing stone. Unlike po dati na parang kunting mali, ayun, galit. Si JM naman, aminadong torpe, kaya ang paghalik sa kissing stone ang naisip niyang paraan para magkaroon ng lakas ng loob na magtapat sa babaeng kanyang napupusuan. Tinutokso na nila ako na malik talaga sa bato kasi nga para magkatuluyan kami. So sinubukan ko na ding humalik. Makalipas ang isang linggo, si JM agad na umakyat ng ligaw. At ilang araw lang ang lumipas, agad din siya nitong sinagot. Sobra po talagang nagpasalamat ako na dahil doon natagpuan ko yung special someone ko. Dahil sa'yo, parang nagbago ugali ko, loving. Kasi dumating ka. Start na po yung trail namin. Ganito po yung trail. Yan. Nito lang Biyernes, si JM isinama sa Lake Colon si Mary Ann para sa kauna-unahang pagkakataon, dito nila i-celebrate ang Valentine's Day. Dito sinorpresa ni JM ang kanyang nobya ng bouquet. At sumayaw pa ng courtship dance kasama ang ilang katutubo. Sing tigas man ng bato ang puso ng ilan, lalambot at lalambot din yan basta't maniniwala ka lang sa dalang magic ng Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.